Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So for my first video, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba ako nakapunta dito sa Japan. And so we're back. So disclaimer lang, yung mga ikukwento ko ngayon or ay based sa experience ko. So pwedeng iba siya sa na-experience mo or na-experience ng kakilala mo. Gusto ko lang i-share. So, to start my story, sa Philippines, licensed teacher ako ng English for high school students. Graduate ako 2013 and the same year ng graduation ko, pinalad ako na makapasok sa isang private high school sa Marikina. So, natapos ko yung school year na yon 2013-2014. And after that, nag-resign ako kasi nagkaroon ako ng job opportunity for Canada. However, it turned out na yung job opportunity pala na yun, hindi totoo. So, scam siya. So, matutal, unemployed ako kasi 'di ba nag-resign nga ako. Alanganin kasi kung mag-a-apply ako sa schools kasi more or less nakapag-hire na yung mga schools ng mga bagong teachers. So, napag-isipan ko, hala, paano na yan? Anong work na yung a-applyan ko? During that time, marami na rin naman akong friends na nakapag-abroad. So, sabi ko, parang gusto kong i-try mag-abroad. Tapos sabi ko kung mag-a-apply ako sa school, parang alanganin kasi kung halimbawa matanggap ako in the middle of the school year, hindi naman ako basta-basta makakaalis kasi 'di ba, kawawa naman yung mga students mo. Yung records mo nasa kanila, tapos yung ikaw yung nakakakilala sa kanila, tapos magpapalit sila ng teacher, 'di ba? So, alanganin. So, napag-decidean ko na maghanap na lang ng ibang work. Naisip ko nun, mag-apply ako ng call center kasi may malapit na call center sa amin. Tapos, 'pag call center kasi, ang alam ko, magre-render ka lang. So, parang magpapasa ka ng resignation, tapos magre-render ka lang. Para, kumbaga, hindi ka tali ng isang buong school year. Any time of the year, pwede kang mag-resign basta maayos yung pag-resign mo. So, nag-apply ako ng call center. 2014, mga latter part ng 2014, meron akong friend, tapos minessage niya ako, sabi niya sa akin, Ate Resh, gusto mo bang mag-apply pa Japan? Sabi ko, uy, magandang opportunity yun kasi Japan na yun eh. Ako, mahilig ako sa anime. So, sabi ko, kapag nagpunta ako ng Japan at nagturo ako doon, para akong mapapalapit ako sa anime, tapos makakapagturo pa ako. So, parang hitting two birds with one stone siya. So, sabi ko, go, go, go tayo dyan, friend. So, yun nga. Yung friend ko, tsaka ako, nag-apply kami dun sa isang kilalang agency sa Makati. So, dito, meron silang ka-partner na dispatch company. So, parang partners sila. Tapos, kung mag-a-apply ka dun sa company na to, at galing kang Philippines, sila yung mag-aasikaso ng application mo. So, pumasa kami sa initial screening, tapos umattend kami ng orientation, tapos eto na, nag-interview na kami, yung friend ko, pumasa. So, yehey, pumasa ang friend ko. Pero ang inyong lingkod, bumagsak po ako. Ang sabi nila, kaya daw akong bumagsak kasi meron akong regional accent. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng regional accent. Kasi, di ba, nagtatrabaho ako sa call center, tapos wala namang nagrereklamo na mga Americans na ko, kausap. So, hindi ko ano yung regional accent na sinasabi niya. So, syempre, interviewer yun, tapos foreigner pa siya. So, wala ka talagang masasabi. Nirecommend nila ako na mag-undergo ng parang accent reduction training. So, inatenan ko din yun latter part of that year. So, eto na. Habang hinihintay ko yung accent reduction training na magsimula, yung friend ko, tuloy-tuloy siya dun sa process niya. Kaso, dun sa demo teaching, dun naman siya naligwak. So, sumatotal, dalawa kami na na-frustrate na kasi gusto namin talaga mag-Japan eh. Sabi ko, hala, hindi ba kami katanggap-tanggap sa Japan? Ganun ba talaga kataas yung requirement nila para makapunta ka?
So, yung friend ko, hindi siya sumuko. Habang hinihintay ko yung accent introduction training ko, nag-apply siya ulit sa isa pang agency. Yun na nga yung agency na tumulong sa akin. So, yung pangalan ng agency na tumulong sa akin ay Uniplan or Achieve Universal. So, ilalagay ko na lang sa baba yung link ng website nila tsaka ng Facebook page nila para i-check nyo kung gusto nyong tingnan yung mga vacancies nila. So, eto na nga. Nagpasa kami sa Uniplan ng application, ganyan. Tapos, na-interview kami. Tapos, ang requirement nila nung mga panahon na yon is yung teaching demonstration namin, ipapadala siya or i-upload siya sa YouTube. Tapos, parang yung link, i-attach namin sa resume. Tapos, yun yung i-view ng employer. So, yun, nag-record na kami. Tapos, nag-comply kami dun sa sinet nila na resume. Kailangan brief and concise. So, pagkatapos nun, naghintay na lang kami ng tawag. Nung chinek ko ulit yung video, ang date niya ay February 2015. So, kumbaga, napasa na namin yung video ng February 2015. So, naghihintay na lang kami ng employer interview. So, dumaan ng ilang buwan, wala kaming natanggap na tawag. So, nagfa-follow up kami kung kailan ba. Ang lagi nilang sinasabi is, wala pa daw sinasabing employer. So, sila naman, very accommodating naman sila. Syempre, kung wala pa talaga yung employer na go signal, wala talaga silang magagawa. Pero updated naman kami lagi. So, super bait ng tao sa agency ko. So, habang hinihintay namin yun, kasi syempre, umaandar yung panahon, tapos yung friend ko, nag-work siya sa school, private school, medyo mababa yung sahod, sinubukan na rin namin mag-apply sa iba pang agency, pero hindi namin withdraw yung application namin. Nag-apply naman kami pa Middle East. So, 'di ba ang layo na from Japan napunta kaming Middle East. So, yung friend ko, agad-agad, napakabilis, natanggap siya agad for Saudi Arabia. Tapos ako, natanggap na rin ako. As in, pumirma na kami ng kontrata na ganito yung magiging work experience. So, talagang nag-give up na ako sa Japan kasi parang ang hirap-hirap ng application process. Hindi ko maintindihan. So, kailangan, syempre time is gold, 'di ba? So, yun, natanggap ako na sa Saudi. Sabi ko, Middle East na talaga. Makakatulong pa rin naman ako sa family ko nito eh. So, yun, nung nag-apply kami, agad-agad, hindi ko alam, basta few weeks lang, nakaalis agad yung friend ko, papuntang Saudi. Ako naiwan ako kasi yung school na papasukan ko, hindi pa siya ganun nag-open. Kasi sa Saudi, di ba, parang, alam naman natin na parang merong segregation ng female tsaka ng male. Syempre, female ako. Kung female applicant ka kasi na pupunta ng Saudi, dapat may asawa ka, parang ganun yung rules nila. Para, hindi ko alam kung bakit. Siguro regarding dun sa relationship kasi meron silang ganung rules. Hindi ako familiar, ganyan. So, yung friend ko, tinutulungan niya rin naman ako. Lagi niya kinakausap yung may-ari ng school. Tapos, tinatanong niya kung kailan magsisimula yung female school. Kaso, biglang nagbago yung parang requirement. So, ayaw na nila ng single. Ang gusto nila, married, tapos dalawa kayo, mag-asawa, na pupunta doon sa Saudi. Siguro nga, di ba, dahil doon sa rule na yon. So, sumatotal, yung Saudi ko, X na. Yun, so sabi ko, tinanggap ko na lang sa sarili ko na hindi na talaga ako makakapag-Japan. Tinuloy ko yung job ko as call center. By that time, nakalipat na ako sa may Eastwood, tapos non-voice ako, so mas magaang yung trabaho, pero mas malaki yung sahod. Sabi ko, sige, okay na to, ganyan. So, yun nga, tinanggap ko na lang yung realidad na baka hindi na nga ako makapunta ng Japan. Kasi ang hirap-hirap makapunta. Ano ba yan, Lord? Ay, di yun na nga. So, nagkaroon ulit nakakita ko ulit ng isa pang opportunity para makapunta dito. Di ba? Go, go, go lang ang lola mo. Dapat hindi ka sumusuko. Gagawa ka ng paraan. Eyes on the goal, ganyan ang drama. Pak, ganyan. So, ang opportunity naman na yon, study and work program. So, ang mangyayari, parang pupunta kayo dito as students, tapos mag-work kayo as part-timers, tapos yung sasahurin nyo
ibabayad nyo dun sa school. Parang ang makukuha nyo lang is allowance. So, nilinaw naman yun ng orientation na hindi siya work talaga na makakakita ka ng malaki para ipadala sa family mo. Makukuha mo lang allowance. Tapos kung matipid ka, makakapagpadala ka sa Pilipinas. So, kinausap ko yung family ko, sabi ko, ano na lang ako, mag-sacrifice, 2 years, sabi ko, para pag marunong na ako mag-Nihongo, mas madaling makapasok sa ibang work. So, naintindihan naman yun ng family ko. So, very thankful ako sa ganun. So, yun na nga. So, ang nangyayari na lang, kailangan kong mag-ipon ng pera. Kasi syempre, pag pumunta ka dito, kailangan mo ng pocket money. Hindi naman, parang, parang wala akong alam na agency pa Japan or company na pa Japan na sasagutin nila yung bahay mo. For teachers to sasagutin nila yung bahay mo, yung parang katulad sa Middle East. So, kailangan talaga may pocket money ka. So, yun, nagsimula na ako mag-ipon kasi ang target ko is makapunta as student, so, na magkaroon ako ng pocket money. So, eto na, guys. Malapit na tayo kung paano ako nakapunta. Ang haba-haba ng kwento ko. Pasensya na po. Eto na. Isang gabi, mayroon akong shift ng 9 o'clock. So, ang gising ko talaga is 7 p.m. Tapos, mga 5 p.m. or 6 p.m., ring ng ring yung phone ko. Tapos, syempre, sinagot ko, antok-antok ako. Sabi ko, hello, ganyan. Ito na, guys, ang pinaka-hinihintay kong tawag from Uniplan. Sabi niya, sumagot na siya, sabi niya, hello, si Miss, ano po ba to? Miss Pacheco po ba to? Tapos sabi ko, opo, ganyan. Tapos in-inform niya ako na sa Friday, pumunta daw ako kasi employer interview na. Sa totoo lang, honestly hindi ko na talaga inisip na totoo yung agency kasi nung mga panahon na yun, syempre, naloko na ako sa Canada, 'di ba? Tapos, ang tagal-tagal nung agency mag-respond, syempre, medyo nag-doubt na ako. Ako, sorry po, madam. Medyo nag-doubt na ako. Kaya nung tumawag na yun, sabi ko, hala, prank call na lang yata to. Parang hindi totoo. Tapos sabi ko, ano po kasi may pasok po ako. Sabi, buti na lang kamo, very enthusiastic at persuasive nung sumagot. Sabi niya, nang tumawag sa akin. Sabi niya, nako, Miss Pacheco, kapag pumunta ka dito, 90% tanggap ka na. Biglang nagding-ding yung mata ko. Kung lalala, 90%. Sabi ko, anong araw po ito ulit? Friday. Sabi ko, Friday. Tamang-tama naman, parang inadya ng panahon na nung Friday na yun, wala akong pasok. Parang naka-leave ako. Kasi parang may leave ako na kailangan gamitin. So, sabi ko, sige, pupuntahan ko po, ma'am. Tapos sabi niya, sigurado ka ba, Miss Pacheco? Kasi hindi to po pwede na, na sigurado tapos biglang wala kasi mga Hapon sila. So, parang kailangan, pag sinabi mong oo, di sinabi ko, opo, pupunta po ako. Di yun, sinign up na niya ako. So, dumating yung Friday, pinuntahan ko na siya. And guess what, guys? Pirmahan na siya ng kontrata. As in, pumirma na lang ako. Ang tagal ko naghintay doon. Syempre, kaba-kaba pa ako kasi ang dami-dami namin na parang applicant. Tapos, as in, doon ko lang na-realize na, hala, ganito pala ang application pag abroad. Sobrang dami. Tapos, ang gagaling nilang mag-English. Ako, Diyos ko, hindi naman po ako magaling mag-English. Marunong lang siguro, pero hindi ako magaling talaga. Promise. Hindi ko, swerte lang po talaga na nakapasok ako, ganyan. Tapos, ito na, nung guys, pumasok sa room, naglatag na ng papel, pirmahan na. As in, nagulat nga kami kasi ang alam namin, employer interview, pero walang employer interview. As in, pirmahan lang ng contract. So, very blessed kami nung mga araw na yun. Tapos, syempre, eto na, pumunta na kami doon sa agency, tapos nagpirmahan na kami ng kontrata, tapos in-explain na sa amin kung ano yung mga requirements na dapat namin i-prepare. Eto na, guys, naalala nyo ba yung application ko nung unang-una kong, apply, dun sa bumagsak ako? Di ba nagpa-red ribbon ako, ganyan? Lahat ng yun, okay na. Na-prepare ko na. So, hindi ko na kailangang magpunta sa kung saan-saan. Parang eto na siya. Tapos, they in-explain sa amin na kailangan namin ng pera. Tapos guys, naaalala nyo ba yung kinuwento ko na study and work program? Di ba nag-ipon ako noon?
Guys, may pera ako, awa ng Diyos, salamat. So, suma total, yung pagpunta ko dito sa Japan, naging smooth na lang siya kasi yung mga nauna kong failures, yun yung parang nag-prepare sa akin kung paano makapunta dito. So, ayun na. So, nag-apply kami, 'di ba? Nagpasa kami ng February 2015. Nakaalis ako September 2016. So, 1 year din siya na application. Sa lagay ko, sa situation ko. Pero yung mga nakausap ko na co-teachers noon, yung mga pumasa rin. So, yung iba nga swerte, parang 2 months lang, 3 months lang, tapos nakaalis sila agad. So, kanya-kanya yung time, guys. So, kung hindi ka man pinalad ngayon, ano, isipin mo na lang na preparation yan in the future. Kasi isipin nyo kung nung unang bagsak ko pa lang, tumigil na ako, hindi na ako nag-apply ulit. E di, wala ako dito sa Japan ngayon, 'di ba? Tapos kung hindi ako naghanap ng ibang, kung hindi ako nag-call center, sumuko na lang ako, hindi ko na-improve yung accent ko. Kung hindi ako nag-apply ng study and work program, hindi ako makakaipon. Guys, yung kailangan na tawag dito, na pocket money, hindi biro. Eh, hindi rin naman kami mayaman. Breadwinner ako. Walang masyadong mahihiraman. Ganyan. Yun. Na, ano, para siyang pieces of puzzle na nagdugtong-dugtong na lang. Tapos, yun, sobrang saya ko nung tapa ko ng Japan. Una, pagsakay ko ng airplane kasi first time ko yun. Tapos yung pagtapa ko ng Japan, yung pagrinig ko ng Nihongo, parang mangyak-ngyak ako na parang super blessings pala siya. So, dyan na nagtatapos yung kwento ko. So, to summarize, nag-apply ako, hindi ako sumuko, at gumawa ako ng paraan para ma-improve yung sarili ko. Yun yung mga ways kung paano ko, yung mga steps na in-undergo ko kung paano ako nakapunta dito sa Japan. So, sana na-inspire kita, sana nabigyan kita ng idea kung paano pumunta dito, and super sorry kasi sobrang haba na yata ng video ko. Sana supportahan mo pa rin yung channel ko next time, okay? So, hanggang sa muli. Salamat! Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's